102.1 FM Isabela. Ang Radyo Maria ay kasapi ng World Family of Radio Maria, Catholic Media Network, at kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Welcome and be part of the Radio Maria family. Inihahandog ng Radyo Maria at ng Commission on Youth ng Diocese ng San Jose, Nueva Ecija ang programang Yucat on Air. Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. Ito po ang programang Yucat on Air na sumasahing papawid mula dito sa Commission on Social Communications ng Diocese ng San Jose, Nueva Ecija. At inyo pong napakikinggan live sa 99.7 FM Tarlac, 101.5 FM Cagayan at 102.1 FM Isabela. Tayo rin po ay napapanood via live streaming sa www.dioceseofsanjose.org. At syempre po sa Facebook account ang tambayan ng mga kabataan ng ating programa, ang Yucat Study Group at facebook.com. Ito po ang inyong Kuya Richard, ang inyong kayukat ngayong oras na ito. At may kasama po tayong dalawang mga binibini rito na magiging ating guests para sa episode na ito ng Yucat ngayong oras na ito. Hayaan ko pong sila ang magpakilala ngayon sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Maris, isa pong youth volunteer dito po sa ating katedral. Magandang gabi rin po sa ating lahat. Ako po si Binibining Joanne Domingo. Youth volunteer din po kasama Mary Help of Christian Parish. Ayan, si Binibining Joanne at si Binibining Maris. Ano po? Sila makakasama natin sa oras na ito. Ako po yung mag-isang host kasi wala po si Kuya Jomar dahil po may mga napakaraming inaasikaso. Kaya bagaman ay napakaganda po ng ating talakayan ngayong oras na ito. Kaya wag po kayong aalis. Ano po? Tune in lang po kayo sa ating istasyon, sa ating programa. Bago tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa ngayong oras na ito, tayo muna ay mananalangin at kukunin po natin ang ating panalangin sa Yucat Prayer Book. Samahan niyo po kami sa dasal na ito. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Sometimes I feel like saying, just leave me all in peace. Leave me alone. Go away. I don't need you. I don't want anyone to approach me. I don't want anyone to give me advice. I don't want anyone to decide for me. I don't need anyone to live my life for me. And yet, God, I long for someone to be truly close. I do need encouragement and advice. I want and need understanding. I thirst for true love. You know all this. Nothing is hidden from you. For you, I want to drop all my barriers. I want to let you into my life. I want you to be my King. Thank you, God, for still knocking at the door of my heart and not letting me be alone with myself. Amen. Lord, grant me a quiet night and a perfect end in you. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Ang inyo pong narinig na panalangin ay galing po sa Yucat Prayer Book. Mapagpalang pakinig po muli sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Yucat on Air. At bago po tayo dumako sa ating Yucat question ngayong oras na ito,
atin po munang baliktanawan ang talakayan noong nakaraang Biyernes. Ang tumutukoy po ito sa UCAT question number 57. At ang UCAT question number 57 po, ang tanong ay, how should man treat animals and other fellow creatures? No? Ako po'y wala noong nakaraang Biyernes dahil ako po'y nasa Macau dahil may kasalukuyan po noon na meeting, yung Federation of Asian Bishops conferences tungkol po sa social communications, issues on social communications. Kaya I was not with you last week sa UCAT on Air. Pero sinasabi po dito sa ating UCAT na man should honor the Creator in other creatures and treat them carefully and responsibly. Man, animals, and plants have the same Creator who called them into being out of love. Therefore, a love of animals is profoundly human. No? So, gustong-gusto ko yung kanta rito na ang lahat ng bagay ay magkakaugnay. No? Di ba merong sayaw pa ngayon? No? Si Joey Ayala yata yung kumanta. Ang title ay Magkaugnay. Na sinasabi nitong kantang ito na lahat ng nilikha ng Diyos magkakaugnayan. Kapag kami ginawa kang hindi maganda sa isa, ay merong repercussion, merong effect sa entire system, no? Kaya napakahalaga na tayo ay marunong mangalaga, yung tamang pangalaga sa kalikasan, maging sa mga hayop, sa mga halaman, at higit sa lahat, sa kapwa natin tao. Una-una, dahil ang lahat ay nilikha ng Diyos at galing sa Diyos. At ang lahat ng galing sa Diyos ay nilikha ng may pagmamahal, may pag-ibig, and therefore, dahil nilikha out of love, kinakailangan ding ituring, gamitin, na may pagmamahal, no? So ito yung tinalakay noong nakaraang Biyernes na yun nga po, wala po ako noong nakaraang Biyernes. Kaya po darako tayo sa UCAT question number 58. Pero bago po yan, atin po munang i-announce sa inyo ang ating cellphone number para po sana maging interactive ang ating talakayan ngayong gabing ito, ngayong oras na ito. At mag-text po kayo kung kayo mayroong gustong batiin o mayroon kayong mensahe o mayroon kayong katanungan tungkol sa ating pananampalataya. Please feel free to text us, to send us a message. Na po. So ito po, babasahin po ni Ate Mariz yung ating cellphone number. Ito na po, 0949-159-2309. Uulitin ko po. 0949-159-2309. Ayan. So, mag-text na po kayo. Hintayin po namin ang inyong mga mensahe para po maging interactive, maging talagang may pagbabahaginan ang ating talakayan ngayong oras na ito. At darako na po tayo ngayon sa UCAT question number 58. At babasahin po sa atin ni Ate Joanne yung UCAT question number 58. Ang question po natin, what does it means to say that a man was created in God's image? Ayan. What does it mean to say that man was created in God's image? So, alam natin sa aklat ng Genesis, no? Sabi roon sa aklat ng Genesis, nilikha ng Diyos ang tao sa kanyang wangis, no? Sa kanyang wangis, in God's image, no? In God's image and likeness. Kaya mahalaga kasi very fundamental. Yung I think hindi ko alam kung kayo yung guest din nung pinag-usapan natin yung anthropology of man. Kasi merong tinatawag na tayong anthropology. Anthropology is the study of man. Yung anthropos, no? Salitang anthropos is man. No? At pag sinabi nating anthropology is the study of man, no? Pero iba't ibang pwede nating halimbawa anthropology of man according to halimbawa in medicine, no? Or in science, or iba't ibang sciences, no? Iba-ibang, depende sa vantage point. Pero meron din tayong tinatawag na biblical anthropology. Pag sinabi nating biblical anthropology, paano inuunawa ang tao ayon sa Biblia? At itong discussion natin ngayon ay tumutukoy sa biblical anthropology. Ano ba ang pagtingin ng banal na kasulatan tungkol sa tao? No? So, ano yung sagot ng UCAT doon sa question number 58? Unlike inanimate objects, plants, and animals, man is a person endowed with a spirit. This characteristic unites him with God more than with his visible fellow creatures. Ayan, siguro magandang
hati-hatiin natin natin, i-chop-chop natin itong, kasi malaman yung explanation nitong catechism, ng youth catechism. Ito'y galing doon sa Catechism of the Catholic Church, number 355, number 357, at 380. So, ito yung summary. Sabi rito, unlike inanimate objects, pag sinabi nating inanimate objects, Yung mga, walang buhay, no? Kasi inanimate, animus, spirit, no? Walang kaluluwa, walang buhay. Inanimate objects, plants, mga halaman, and animals, man is a person endowed with a spirit. Ito yung pagkakaiba doon sa question number 57. Hindi ko alam kung natalakay nung last week. Ano ang pagkakaiba? Kasi lahat daw mayroong tinatawag na soul, no? Yung halaman, yung hayop, yung tao may soul. Ano ang pagkakaiba? Sabi ni St. Thomas Aquinas, yung daw halaman, may tinatawag, yung kaluluwa ng halaman, yung soul ng halaman ay tinatawag na vegetative soul. Ngayon, yung vegetative soul, kapag namatay yung, kasi matter and soul, body and soul. No? Ang body ng halaman is yung halaman itself na nakikita at nahawakan na amoy nalalasahan. At may soul daw yun. Kapag namatay daw yung matter, yung body, yung halaman mismo, pati yung soul niya, yung vegetative soul niya, namamatay na rin. No? Ganun daw siya. And then, yung namang animals, meron din silang soul. Ang tawag naman doon ay sentient soul. Sentient feeling. Like, just to feel, no? For sensation, parang ganun, sentient soul. At ganun din daw, kapag namatay yung matter, kapag namatay yung hayop, namamatay din together yung soul. Kaya ngayon tanong noon, meron bang hayop sa langit? Dahil ba si San Pedro may manok? Di ba? Si San Antonio Abot may baboy. Di ba? Si San Roque may aso. So, kung titingnan natin, we don't know actually, makarating tayo dun. Pero somehow, kung titingnan natin ito sa paningin o pangunawa ni Santo Tomas de Aquino, wala. Kasi namamatay din together with the matter. No? And then, pagdating daw sa human person, merong tinatawag, anong klaseng soul? Spiritual soul. At itong spiritual soul, kahit mamatay yung matter, kahit yung body mamatay, it remains. No? Yung spiritual soul. Ito yung kakaibahan, ito yung sinasabi rito sa ating explanation, dito sa Yucat question number 58. Man is something different. No? Kakaiba yun kasi we are endowed with a spirit. Pero more than that, no? This characteristic unites him with God more than with his visible fellow creatures. No? Itong pagkakaroon natin ng spirit, because God is spirit. Yes. Saan ba nanggaling ito yung spirit natin? Kasi, di ba nung nilikha ng Diyos ang tao mula sa putik, alabok, whatever, no? Mas, no? Hiningahan. So that breath, that spirit of God, ito yung naging buhay natin. Ibig sabihin yung mismong buhay natin, yung hininga natin ay hininga ng Diyos. Kaya nga pagka namatay, 'di ba, sinasabi natin binawian ng hininga. Binawian ng hininga. Kasi yung hininga natin ay galing sa Diyos at babalik sa Diyos. Ang ganda-ganda doon sa Tagalog, binawian ng hininga. Yung kamatayan sumakabilang buhay, no? Na tumatawid tayo sa kabilang buhay, no? So, ito pala yung pagkakaiba natin kasi we have the Spirit of God in us, no? Ibig sabihin, ito kaya tayo naging temple of God. Yung body is the temple of God, temple of the Spirit. Kasi that breath, ito yung ruah na sinasabi sa Hebrew, na galing sa Diyos, hininga ng Diyos na nanatili sa ating katawan. Ito yung buhay natin. No? At makita natin, yung spiritual faculties na tinatawag, later on, i-discuss natin itong spiritual faculties na to. But for the meantime, pwede bang pakibasa mo, Ate Joanne, yung further explanation ng Yucat dito sa tanong na ito? Man is not a something, but rather a someone. Just as we say about God, that He is a person, so too we say this about man. Man can think beyond this immediate horizon and measure the whole breadth of being. He can even know himself with critical objectivity and work to improve himself. He can perceive others as persons, understand them in their dignity, and love them. Of all the visible creatures, man alone is
able to know and love his creator. Okay. So, doon tayo. Himay-himay natin ulit, Chap. Ate Maris. Man is not something, but rather a someone. Paano mo siya maunawaan? Kagaya nga po nung sinabi natin kanina na inanimate objects, animals, plants, and humans, di ba po? So, hindi siya something, ibig sabihin, someone, parang, ano siya hindi na siya bagay agad. He is someone. Pag si someone, you have to put importance. Parang ganun. Paano yung sinasabi dun sa kanta na hindi tayo tao, hindi tayo hayop, bagay tayo, bagay talaga. Iba yun? Sabihin niya, makamaniwala ako So, iba pala yun. Opo, iba. So, man is not a something. It's very clear, no? Dito sa, na hindi, ang tao ay hindi isang gamit, hindi isang bagay. Sabi nga, hindi ako isang laruan. Hindi isang bagay, isang na dapat paglaruan, no? So, but a someone. No, from no one to someone. May importance. No? O something to somebody. No? Somebody. No? Hindi bagay, kundi may katawan. Kundi hindi lang basta somebody, kundi someone. Natatangi. Kasi pag sinabi mong someone, natatangi. One nandun yung one. Someone. Natatangi, nag-iisa. Kakaiba. So, ang bawat tao ay someone. Natatangi. Ang bawat isa ay natatangi. Iba sa bawat isa. No? Unique. No? Ito yung magandang term dito. Just as we say about God, that He is a person. Ito yung medyo, wow. God is a person. Ano ba yung person? Ha? Person. Pag sinabi nating person, mamaya explain natin dito, no? Ituloy-tuloy muna natin. So too we say this about man. Man can think beyond his immediate horizon and measure the whole breadth of being. He can even know himself with critical objectivity and know and work to improve himself. No? Ito, nakita natin, these are faculties. Ano yung katangian ng isang person? We can understand what is person. Tingnan natin yung katangian niya. Una, sabi rito, man can think. Kaya niya makapag-isip, makapag-rationalize. Di ka pa naman nakakita ng aso na nagre-reason out. No? Nakakita ka na ba? Na nagreklamo sa pagkain niya. Bakit na ganito? No? Ito, ayoko nitong pagkain na to. Kasi dapat ganito. Wala naman nagrarason, di ba? So, ewan ko lang baka Tinuturuan yun. so, beyond his immediate horizon and measure the whole breadth of being. Wala pa naman sigurong kalabaw na milosopiya. Ano kayang purpose ng buhay ko? Yung kayong mga manok nag-isip na, ano kayang purpose ng buhay ko? Ang purpose kaya ng buhay ko para katayin lang at gawing fried chicken. No? So, o kaya mangitlog na lang ba ng mangitlog ang purpose ng buhay ko? No? So, and then, he can even know himself with critical objectivity. Ito yung kakayanan mong magnilay, kakayanan mong tingnan yung sarili mo, suriin ang sarili mo, na hindi kaya ng iba na nilalang. Only the human person can do this. No? So, ito yung kakaibahan ng person, ng human as a person. Kasi God is also a person. God person. Tayo, human person. No? So, sabi pa rito, and work to improve himself. Kaya nating improve yung sarili natin. Yung pagkanta mo, Ate Maris, you can improve that. Yes. And only the human person can do that. Ano bang talent mo? Turo. Ang pagtuturo, di ba? Even your capacity to teach. Pwede mong ma-improve yan. No? You can work hard to really improve your skill to teach, no? And to relate with young people, with children, no? So, ito yung ilan sa mga faculty, a faculty of the human person, no? At ano pa rito sinasabi? He can perceive others as persons. Oh. Ito yung isa pang kakaiba, na kaya raw nating makita ang kapwa natin as another person. As another me. Kasi I am a human person. You are a human person. No? Hindi naman ang pagtingin ko sa iyo ay fried chicken. No? Siguro pag gutom na ako, pwede kong makita, ay naku, mukha ka ng fried chicken. No? Okay naman, pagtingin ko sa kanya, mukhang gorilla. Hindi naman gorilla, di ba? Kundi human person. No? I can identify, I can recognize you, and I can perceive you as a human person, like me. No?
and understand them in their dignity. Na alam ko bilang tao na ikaw rin, kagaya ko, ay merong karangalan, the human dignity, no? And love them. I can love. That is another faculty. Isa, faculty of thinking. The other one is loving. Kaya niyang magmahal. Of all the visible creatures, sabi rito, sa lahat ng nakikitang nilikha ng Diyos, man alone is able to know and love His Creator. To know and love His Creator. So makita natin yung faculty of knowing and faculty of loving. Ito yung dalawang katangian ng person. Ng human person. Kaya kapag nawala yung dalawang faculties na yon, ito yung faculties na nanggagaling sa pagiging spiritual natin. Kasi spiritual faculties ito eh. Kasi wala ito yung, kasi walang spirit yung mga, they have soul, pero they don't have the spirit. No? So tayo, because we have this spiritual soul, we have these faculties. We can know and we can love. No? So sabi nito, man is destined to live with Him in friendship. So ito yung destiny ng tao, ng bawat tao. Yung bang to live with God and to be His friends. So, saan dito makikita yung kalaliman ng God's image and likeness? No? Palagay ninyo. So, kung ang tao ay nilikha in God's image and likeness, makikita pala natin yung image and likeness na yon doon sa capacity na yon to know and to love. So, napakahalaga that bilang tao, sabi nga tayo, di ba, we are created in God's image and likeness. Ako ay wangis ng Diyos. So, ako ay may kakayanang mag-isip, malayang mag-isip. Sabi, pwede ko bang kontrolin yung pag-iisip mo? Huwag kang mag-isip ngayon, Maris. Huwag kang mag-isip. Bawal kang mag-isip ngayon. Kaya mo bang kontrolin yan? No one. Lahat tayo. Magic. Oo, hindi natin kayang kontrolin yung pag-iisip natin. Mag-iisip at mag-iisip ka. As well as loving. Di ba, hindi mo kayang kontrolin pag na-inlove ka at nagmahal ka? Kaya nga meron tayong term dyan eh. Fall in love. Pero ako, hindi lang ako satisfied doon sa fall in love eh. Mahalaga yung to stand in loving, no? Minsan hanggang falling lang eh. Pero hindi na marunong manindigan afterwards, no? So, ito pala yung dalawang faculties, no? Yung pagiging tao natin, we can know and we can love. At nare-realize yung ating pagiging tao kapag tayo ay nagmamahal, kapag tayo ay umaalam, no? Natututo. Mamaya sa ating pagbabalik, papakinggan natin yung sharing nitong dalawang ito. Yung bang concrete experiences nila sa buhay na kung saan, kasi anthropology nga ito eh. Kasi once nasabi nga ni Socrates, man, know thyself. No? Kasi kapag hindi natin kilala o hindi natin alam kung sino yung sarili, kung sino tayo, walang direksyon ng buhay natin. Kasi sabi nga ni Jose Rizal, hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi ka makakarating sa paroroonan, di ba? So kung hindi mo alam yung pinanggalingan mo, yung pagkatao mo, walang direksyon, wala kang sense of direction. At siguro ito yung magandang pag-usapan natin. Yung magandang, ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Sino ka? Ano ka? Para kanino ka? Para saan ka? Ano ang purpose mo? Ano ang layunin ng Diyos sa'yo? Mamaya po sa pagbabalik, wag kayong aalis. At magbabalik rin kaagad ang ating programang Yukat on Air. Today, in the world where life is born, there's a struggle that is fought to be welcomed, to be cared for, to be at home. Today, when all life seems bought and used, there's a struggle to belong, to be free and to be a gift to everyone. We call our families, rise up and raise your hands as one. Come show the world the
show the world that only selfless love can bring 100-fold. Oh, fathers, mothers, brothers, sisters, homes, where peace and mercy reign, where faith and hope remain, where life begins and ends in God's embrace. Calling all families, let's make it happen through only selfless love. Like the Holy Family with Jesus, Joseph, and Mary, home is where true love begins. Love rejoices, love embraces. We call our families, rise up and raise your hands as one. Come show the world the love that binds all God's children into one. We call our families, share the treasure that's in your hands. What can save us now? What can lead us now? What can make us all be one? Only selfless love. Jesus, show the world that only selfless love can bring 100-fold. Oh, fathers, mothers, brothers, sisters, homes, where peace and mercy reign, where faith and hope remain, where life begins and ends in God's embrace. Calling all families, let's make it happen. Calling all families, let's make it happen through only selfless love. Nagbabalik po ang programang Yukat on Air. Ito pong muli ang inyong Kuya Richard, ang inyong kayukat ngayong oras na ito, at kasama pa rin natin. Si Ate Maris. At si Ate Joanne. Kanina po pinag-usapan natin ang Yukat question number 58. Nagsasabing, what does it mean to say that man was created in God's image and likeness? Ito nga po yung antropolohiya o isang kakaibang pagkilala sa tao base sa banal na kasulatan at ano yung itinuturo ng ating katisismo ng simbahan, partikular ng kabataan, ang Yukat. At sabi rito, ang tao raw ay kakaiba sa lahat dahil sa lahat ng nilikha ang tao ay mayroong faculties, spiritual faculties na tinatawag nating kakayanang mag-isip at kakayanang magmahal. At itong pag-iisip na ito, itong pagmamahal na ito, siya ang nagiging daan para ma-realize, magkaroon ng kaganapan yung talagang pagkatao natin. Siguro, para mas maintindihan po natin ito ng husto, pakinggan natin yung sharing itong dalawa nating kapatid. Kung bang, ano yung karanasan nila sa buhay, ano yung nagawa nila, o ano yung mga na-accomplish nila na talaga bang nagbibigay sa kanilang inner joy, yung fulfillment sa buhay nila, na talaga masasabi natin, this is it, I found meaning dito sa buhay na ito, dito sa ginagawa ko na ito. Siguro, unahin na natin yung sharing ni Ate Maris. Ako po, bilang nakakailang taon na rin po sa service, ngayon po parang naiintindihan ko na totoong naiintindihan ko na yung meaning ng totoong service din. Yung hindi lang basta service na kunya-kunyarian, yung ganun, kundi yung service na alam mo yung dahilan ng ginagawa mo, alam mo yung ibig sabihin niya, at dahil doon sa totoong service na ginagawa mo, nararamdaman mo rin yung totoong kaligayahan na ako hindi ko nahahanap yun sa ibang ginagawa ko kasi ang dami kong pinasok talaga na akala ko, nag-sports ako, maligaya ako nung umpisa, pero nung nagka-injury na, ayan na, nagkakaroon ka na ng problema, parang medyo may discouragement na. Pero nung dito nga po sa service na yung naiintindihan ko na yung ginagawa ko, yung meaning niya, yung sacredness ng bawat bagay na nandito, na andyan yung presence niya at nararamdaman ko
I am close to my Creator, I am close to my God. Parang yung inner joy, totoo na. Parang gano'n na. Hindi na siya mawala sa akin na kahit na anong discouragements man yung dumating, hindi na ako maaalis. Parang gano'n. Hopefully talaga hindi na maalis. Great. So ano pa yung ibang involvement mo? Ano pa yung mga ibang pamaraan? How you serve sa church? Anong particular aspect ng paglilingkod mo sa simbahan? Actually po, For the knowledge of our listeners. sa choir po kasi ako. Pero, kagaya po nung mga ganito, yung talents po na nagagamit ko sa church dito sa simbahan. Kasi marami rin po na mga activities, gano'n na kapag kailangan, tutulong din. Yun pong ang nagagawa nyo, more than singing po more than singing, it's giving the service po talaga sa mga kapwa natin kabataan. Yun. So you are also a youth leader no? Yeah, so you serve your fellow youth. Wow, it's really, you find meaning, you Yes, joy, true meaning. inner joy, doon sa paglilingkod at pag-share mo ng iyong talent sa pag-awit, And true enough kasi talagang gamit na gamit ka sa cathedral, sa ating diocese kapag nagsasawa na yung mga tao sa akin Ikaw na naman. but it's really it's yung giftedness kasi should be shared, Yes. At nagkakaroon ng fulfillment yung gift na yon kapag ka ibinabahagi. Kasi gift, it's meant to be shared, Yes po. Oo. Dagdag ko lang po kasi naalala ko yung sa kanta nga. Dahil kanta po talaga ako Dati po kanta lang. Ngayon yung kanta, lyrics, hindi na siya parang lyrics lang ng kanta. It becomes your words for God. Parang It becomes you. It becomes me. Oo. Yeah. yun. Yeah. Great. Oo. Siguro pakinggan naman natin si Ate Joanne. Ako naman po, sa akin naman po kasi, di ba po yung tinatalakay natin ay tungkol sa yung tao ay marunong mag-isip at magmahal. Parang yun po yung sa akin. Unang-una po, galing po ako sa mahirap na pamilya. Nag-isip po ako na paano ko ba mapapagaan yung buhay ko, yung buhay ng pamilya ko. Kaya yun po, nag-aral po ako sa pamamagitan po ng scholarship. Ngayon po, nakakaraos na. Tapos doon naman po sa pagmamahal, marunong po ako mag-isip ng lesson plan, mag-isip ng ituturo, pero hindi ko po alam kung paano ko ituturo yun. At dumating yung nag-immersion po kami kasi po required po yun sa education na kurso po. Ngayon po immersion, magtuturo ka. Tapos parang yung una po, first time po magturo, parang hindi pa po ako magtuturo na ba ako. Parang meron pa pong pag-aalangan na baka hindi ko maituro ng mabuti, pero maganda naman po yung ginawa kong lesson plan. Paano magiging effective? Tapos dumating po yung araw na yon, tapos nagturo ako. Tapos nagulat ako na natatouch ko pala yung parang emotionally po nung mga bata. Parang ano po sila? Kakarelate. Opo, nakaka-relate sila dun sa tinuturo ko. Tapos, yun po yung oras na nimahal ko na po yung yung kurso ko. Parang dito talaga ako. Parang kasi po talaga na meron po talagang second thought na dito ba talaga ako? Ganun naman po, di ba, pag nag-aaral po tayo. Eto ba talaga yung gusto ko? Dumadating po yung punto na ganun sa buhay natin na eto ba talaga yung para sa akin? Nung nagturo po ako, nararamdaman ko na ang saya-saya ko na nakakapagturo ako. Nagbibigay po ako ng kaalaman, tapos nagiging close ko yung mga batang tinuturuan ko, tapos paunti-unti po natututunan ko silang mahalin. Parang ganun po yung pagmamahal po sa pagtuturo at sa mga kabataan. Ang galing. Kasi kung habang pinapakinggan ko yung dalawang sharing nyo, it really answers yung sinasabi ng ating UCAT. What does it mean to say that man was created in God's image and likeness? Kasi it's very clear doon sa Gospel ni St. John. Sabi doon, kung gusto natin maintindihan yung in God's image and likeness, we have to know who God is. Yes. Who is God? And sabi ni St. John sa kanyang Gospel, and even doon sa kanyang mga letters, God is love. Ito yung theology niya. So that is very fundamental. Yun yung foundation. Lahat ng theology, ito yung sentro ng pananampalataya natin. God is love. And we are created in God's image and likeness. We are created in God's image. At ano yung image yan? Love. We are created out of love. So, ibig sabihin, kung yung pagkatao ko ay pag-ibig,
magkakaroon lamang ng realization yung aking pagkatao kapag ako'y umibig, kapag ako'y nagmahal. Kapag hindi ako nagmamahal, I will not find meaning at all in my life. I will not find that joy, that happiness sa buhay ko. Kasi I am created to love. To be loved and to love. No other purpose. No? Ito yung sinasabi na ating scripture na ating yukat ngayon Dahil ako'y nilikha ng Diyos ng pag-ibig sa kanyang larawan, kailangan ko magmahal. Ngayon, kapag hindi ako nagmamahal, nalalayo ako sa aking tunay na pagkatao. Pero the more na nagmamahal ako, against all odds, the more na nagmamahal ako sa kabila ng lahat, the more na nare-realize ko yung aking pagkatao. Kaya nga ikaw, sabi mo, you find joy and meaning sa paglilingkod. Why? Sa kanya rin, sa kanyang pagtuturo kapag nagsiserve siya. Paglilingkod din yung pagtuturo Why? Because love, ano ba yung love? Ito yung sunod na tanong. If God is love, we are created in His image and likeness, so we are created to love and to be loved. Ang tanong na sunod, what is love? Love is giving. Yes. The life of God is ultimate giving. Kahit walang bumalik, puro papalabas sa sarili, that is love. Walang kabig. Bakit ka nagkakaroon ng fulfillment sa pag nagsiserve ka? Kapag nagsishare ka ng talent mo, kapag nagtuturo ka, nagsiserve ka sa kapwa mo, because that is actually loving. And you find joy in it. Nakakatagpo ka ng saya, ng fulfillment actually. Kaya halimbawa, akala nila, yung iba takot magbigay, kasi ang pakaramdam nila, mauubos sila. Yes. Sometimes we are tired of giving. No? Kasi we thought, nauubos na ako sa kabibigay, walang bumabalik. Kasi akala natin yung pagbibigay is a kind of investment. Na kapag nagbigay ka, is a kind of investment na kapag dumating ang araw na ikaw naman ang mga ilangan, meron kang pagkukunan, huhugutan. Kasi nagbigay ka. Dapat bumalik kapag ako naman yung nangailangan. Sometimes ganyan yung thought ng mga parents natin. Pinag-aral kita para pagdating ng araw, pag matanda na kami, aalagaan mo kami. No? That's how we are being brought up. No? Sa ating... but that is not actually the real essence of love. Na kahit na walang bumalik, ang mahalaga you gave. No? Nagbigay. Kasi pero actually, yung totoong pagbibigay, akala mo na uubos ka, pero actually no. Why? Once na nagbigay ka, selflessly yung hindi ka nag-iisip ng balik, you are actually having it. Ano yung bumabalik sa'yo? Hindi maaring binigay mo, pero yung fulfillment ng pagkatao mo. What you gain is who you are and what you are. Your being. Importante pa talaga yung emotions na nakukuha mo. Parang yung kanta ni Katy Perry. Unconditional love. Yes. Diba? Kasi it's really, when you give, you receive. And what you receive, hindi yung binigay mo, kundi yung pagkatao mo. Yes. Who you are and what you are. Yung nga pong sinasabi nila na material things yung ibibigay mo, pero yung emotion na babalik The joy, sa'yo, the yung happiness, mas importante, the meaning, no? mas maganda. So, that's really the sense of, the real sense of giving. Kasi usually ganito sometimes we give kapag may need. You only give when there is a need. O, kailangan na ganito, okay, you give. O, kailangan na ganito, okay, you give. Pero we do not realize na we do not give to the need or to the needs. We have to realize that it is our basic need to give. Why? Because that is me. Yun ako, I am love And love is giving. And there is no other way for me to realize who am I and what am I than to give. Yes. It's my nature. It's me. Opo, diba? nature It's me. It's me. So ito yung sinasabi natin dito that ang ibig sabihin nung we are created in God's image and likeness is that I am giving. I am loving. I am sharing. This is me. I am for you. I am for everyone. I am for service. No? Yes. And what I gain? Me. You gained Ang yourself. galing, di ba? Your true self. Ang galing, di ba? Yung my true Apo. self. My truest self. Yes. Kapag daw nga inalis mo lahat ng nasa sayo, what remain is that your true self. Yes. No? Ito actually yung diwa ng ating pinopromote sa diocese, yung tinatawag na balikhandog, na hindi naintindihan ng karamihan. Kasi akala natin, yung iba takot magbalikhandog kasi parang pakiramdam mo mauubos ka. Pero hindi, ang totoo hindi. You gain who you are and what you are. Ito yung gustong marating natin ng balikhandog. Ito yung talagang gustong maging tayo. Opo, pero sana po emphasis dun sa giving
na selfless, yung tunay na giving Yes. na It's true. Kasi yung balikan-handog is not only monetary, kundi Yes. service, no? Sa totoo lang po, ako po kasi yung isa po ako po yung unang-unang scholar po ng Balikhandog sa Merihel. Mm-mm. Kaya po, para sa akin po yung natatanggap ko po ngayon, parang binabalik ko din po. Parang, kasi po yun yung nararamdaman ko na, kumbaga utang na loob, di ba yun po yung, meron pong values na ganun yung Filipino na, kailangan, pag may utang na loob ka, syempre, nasa iyo kung paano mo ibabalik yun. Kaya po pag binabalik ko po sa pagsaserve sa simbahan, kahit po minsan mahirap po mag-serve, pero syempre sa pagmamahal po natin na mahal ko yung simbahan, mahal ko yung ginagawa ko, hindi ko iiwan. Parang ganun po, di ba? Yes. So, nakita natin yung ganda ng ating UCAT question number 58. It really speaks about who we are and what we are. Kaya nga, di ba, when you experience yung love, yung concrete love, yung even sa relationship, kapag nagmahal ka, gusto mo todo bigay. Lahat asikaso, lahat bigay sa taong mahal mo. Why? Sabi nga ng iba, kapag kasama kita, nabubuo yung pagkatao ko. Why? Isn't actually him or her. It's actually the love that you give to that person that makes you whole. yes. No? Kasi parang we are broken, and then kapag nagmahal tayo, nabubuo yung ating pagkatao. There is no other way to really fulfill yung pagkatao natin than love, no? Yes. Kaya napakaganda na sama-sama nating pagnilayan ito, no? Na ano ba yung dahilan bakit ka nagsiserve, no? Bakit ka nagsishare ng talent, nagsiserve sa kapwa? It's not because of any balik or return of investment, but to really you discover, you find yourself, yung tunay mong pagkatao, no? Kaya nga, siguro, ito po yung sinasabi rin ng ito may maganda ritong sa quote, sa sidebar nitong ating UCAT. Sabi rito, man is God's image and likeness in which God wants to be honored for His own sake. Sabi ni St. Francis of Assisi. So, mayroong purpose din yung ating pagiging image and likeness. Sabi rin, in which God wants to be honored for His own sake. So, paano ma-honor ang Diyos sa ating pagkatao? Kung ang bawat isa ay larawan ng Diyos. Kasi images tayo ng Diyos eh. Pero na-fulfill yung image of God na yun kapag nagmamahal ka. Yes. No? So, ibig sabihin, magkakaroon ng to honor, no? To honor yung image of God sa'yo. Halimbawa, you are image of God. You are an image of God. Ako ay image of God. I will honor you sa pamamagitan ng aking respect. Because you are an image of God. Ikaw ay larawan, wangis ng Diyos. I will respect you. I will also love you. Why? Because you are God's image. So, kung marirealize lang natin, ito na yung social aspect na, yung sa relationship Kung imagine kung marirealize lang natin at sasanayin natin yung ating sarili na bawat makita natin tao, I see Jesus in you. I see Jesus in you. I see Jesus in you. I see Jesus. You are Jesus Maris. You are Jesus Joanne. O Joanne Jesus. Maris Jesus. No? Richard Jesus. Lagi nandun yung Jesus. Siguro there is Peace. world peace. Yes. The God in me greets the God in Yes, you. it's actually Indian philosophy yung Yeah. namaste, no? Namaste. The God in me greets the God in you, no? Pero it's true also with Christianity. We are created in God's image and likeness. No? Nasa iyo ang Diyos, nasa akin ang Diyos, nasa bawat isa ang Diyos, and we respect that. We honor, hindi yung sasambahin mo na hindi yun. Kundi yung i-honor. It is honor like honoring your father and mother. Yung bang irespeto, igalang, mahalin, no? Naalala ko nga po yung sinulat ko kasi I have a journal at home na doon sa journal na yun, sinusulat ko yung mga prayers ko, yung mga, kung ano man, thoughts lang, ganun. Simpleng thoughts, maisip ko, sulat, ganun. And I wrote there, isang prayer ko, isang gabi, na yun po bang humility? Kasi sabi ko, everything na nakita ko nung araw na yun, humility. And sabi ko, Lord, sana po matutunan ko na maging humble na hindi ako, para matutunan ko mahalin yung kapwa ko. Yung ganun. Kasi once na nakita ko mas inferior ako sa kapwa ko, meron ng barrier agad sa love eh. No, once na nakita mo na I'm inferior, mahirap ka, yung ganun. Meron agad barrier. Yung pagmamahal na ibibigay mo sa kanila. So, I wrote there that, sabi ko, that in
respecting, turuan mo akong magrespeto, sabi ko sa kanya. And irespeto ko yung mga taong rumirespeto, yung hindi, yung kapwa ko Katoliko, yung hindi Katoliko, yung walang sinasamba, na sa pagrespeto ko sa kanila, nire-respeto kasi kita. Yung ganun po. Naalala ko lang siya, sabi ko, very relevant. Ang galing. May magandang tanong dito ang pangalan niya ay Christopher Verosil from Santiago City. Sabi niya, gandang gabi po, Methodist po relihiyon ko. Tanong, ano po ba ang misyon at vision ng tao dito sa ibabaw ng mundo? Thank you, Christopher, for listening, no? And thank you for raising this question, no? Tayo Kristiyano, no? And we believe we have the same faith, no? We believe in the God of love, no? Yung God of love na yon, sabi mo rito, ano ba yung vision and mission, no? It's good kasi napakahalaga na meron tayong vision and mission. Kasi kung wala tayong vision and mission, wala tayong direction. Parang path natin siya Yes. nasusundan. Ang vision natin, ito, kung gusto mong tingnan ano ba yung vision mo bilang tao, ito sinasagot ng ating UCAT question ngayon. We are created in God's image and likeness. Ang pundasyon nito, ang ugat nito ay yung Diyos ng pag-ibig. Ito yung vision natin, ito yung pananaw natin na ako bilang tao, ako'y mahal ng Diyos. I am loved. And my mission is to love. That's, to summarize it all, no? To summarize lahat-lahat ng ating pananampalataya. Ikaw Methodist, kami Catholic, no? At kahit anong sekta ng relihiyon ng Kristyanismo, meron tayong common faith, meron tayong common belief. At yung commonality natin, naniniwala tayo na ang Diyos ay pag-ibig. This is something unique sa Christianity. Yes. No? That we all believe that God is love. And if only we realize, and only if we could accept na tayo ay mahal ng Diyos, I am loved. No? Doon lang tayo magkakaroon ng mission. Kasi 'di ba, literally, yung mission nanggagaling sa vision. Opo. Hindi ka pwedeng mag-mission kung wala kang vision. You cannot love kung hindi mo muna maranasang mahalin ka. Kaya nga sinabi ng Diyos, even sa Gospel of St. John, sa letter niya, ako yung una nagmahal sa iyo, hindi ikaw yung una nagmahal sa akin. No? We are loved first by God. At yun yung vision natin. We are loved because God is love. And our mission in life is to also love. Ito naman yung langit. No? Ito yung buhay sa langit. Lahat ng nasa langit nagmamahal sa Diyos. At ito yung pangarap natin, ito yung kingdom of God. The kingdom of God is a kingdom wherein love reigns. Love victors. Love wins, no? At the end, magwawagi ang pag-ibig, no? Ito ang kaharian ng Diyos. At hindi tayo pwedeng makapasok sa langit kung walang pag-ibig sa puso natin. Opo. Ito yung passport natin. Ito yung daan natin papunta sa kingdom of God, yung love. Kaya we are created out of love and we are called to mission, and that mission is also to love, no? So thank you very much, Christopher. Sana ay lagi kang makinig. Ang ganda ng pangalan mo. Christopher means Christ bearer, no? Wow. Christo, then ferum. Ferum means bear, to bear. Kaya Christ bearer, tagapagdala. Literally the God in you. Yes. Tagapagdala ni Christ. And Christ is in actually, you. that is actually a mission. Opo. Christopher, that is your mission. That is our To mission. spread God. To bear Jesus, to bring Jesus to others. And Jesus is the face of the love of God, no? Concrete love of God. Itong mukha ni Jesus na ito yung mukha ng Diyos ng pag-ibig. Na nagbigay ng lahat-lahat, Ang no? revelation ng He gave His life. That is perfect love, no? Yung He gave His life for His friends, no? So, maraming salamat. Meron pang isang, ito rin, pinadala ulit ni Christopher yung tanong niya. Anyway, medyo sinesenyasan tayo ng ating technician. At ubos na raw yung ating oras. Maraming salamat po at napakaganda. Dami pa sana pwede nating pagbahaginan. Napakayaman po actually ng ating topic ngayong gabing ito. Kagaya ng mga previous topics natin, very rich, no? Most of the time, kinukulang tayo sa oras. But anyhow, yung mga reflections ho, napaganda na patuloy tayong magnilay, patuloy nating pag-usapan, pagkwentuhan sa Facebook, sa Twitter, no? Patuloy nating pag-usapan sa ating mga kwentuhan sa barkadahan, no? Sa klase, sa eskwelahan natin, no? Sa simbahan, itong mga tanong na ito, no? So sana po ay kahit pa paano nakapagdagdag tayo ng inspirasyon at kaalaman sa inyong lahat. Ito may pahabol po si 5500. Sabi niya, good eve po. Para sa akin po, sabi nga po sa kanta, pagkat Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo at magtulungan, di ba po, den po.
Ayan. Hello, Denden. Oo, meron pa nga kanta gustong kantahin sana, 'di ba yung ano ba 'yan? Yung kay kung di ako umibig. Ano ba 'yan? Kung di ko man bigyang halaga ang buhay kong handog, ang buhay kong hiram sa Diyos. Kung di ako nagmamahal, sino ako? Perfect. Yan na Kung yun. hindi tayo nagmamahal, sino ka? Sino ako? Marirealize lang natin yung ating tunay na pagkatao, yung tunay nating pag-iral, when we start loving. So the summary, love. So wag po kayong alis, sa pagbabalik po natin ay bibigyan natin ng paglalagom itong ating tinalakay tungkol sa Yukat question number 58. Stay tuned lang po kayo sa Radyo Maria. Magbabalik rin po kaagad ang ating programang Yukat on Air. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa aking puso at kaluluwa, at siyang nagturo sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lamang, kahit na tayo ay magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Sikapin sa ating pagtungo, ipamalita sa buong mundo, pag-ibig ng Diyos na siyang sumakop sa bawat pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo na nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Nagbabalik po ang programang Yukat on Air. Ito pong muli ang inyong Kuya Richard, ang inyong kayukat ngayong oras na ito. Kasama pa rin natin. Si Ate Maris. At si Ate Joanne. At dumarako na tayo sa paglalagaw ng ating programa. Napakabilis ng oras, pero syempre kailangan nating tapusin ating programa. Pinag-usapan po natin ang Yukat question number 58 na nagsasabi o nagtatanong na what does it mean to say that man was created in God's image? No? Anong ibig sabihin na tayo ay nilikha ng Diyos sa kanyang larawan? At binalikan nga po natin upang masagot natin ang tanong na ito, magandang maintindihan, maunawa natin sino o ano ang Diyos. At napakamalinaw na sinabi ni San Juan sa kanyang ebanghelyo, maging sa kanyang mga sulat, no, na God is love. Deus caritas est, no? God is love. At ito yung nature, ito yung kanyang pagka-Diyos, no? That God is love. At dahil tayo nilikha ng Diyos sa kanyang larawan, sa kanyang wangis, ibig sabihin, I am created in God's image, who is love, then I am love. I am the image of love. I am love. So nagkakaroon ng meaning, nagkakaroon ng kahulugan, ng kaganapan yung aking pagkatao kapag ako'y nagmamahal. Dahil ako'y nilikha ng Diyos sa pag-ibig. Ako'y pag-ibig. Pero kapag lumalayo ako doon sa pagmamahal, kapag hindi ako nagmamahal, sinisira ko ang aking pagkatao. Hindi ako nagiging ako. Pero kapag ako'y nagmamahal,
nagkakaroon ng kaganapan yung pagiging ako ay nagiging ako. Kasi ako ay pag-ibig, no? Dahil ako ay nilikha na wangis ng Diyos. Kaya nga po, ito pala yung kailangan nating maunawaan, tanggapin at balikan sa ating mga sarili. Sino ba ako? I am loved, no? I am loved and I have to love. So ito yung maganda yung tanong kanina ni Christopher, no? Ano ba yung vision and mission ng tao? Ang vision natin, I am loved. I am created in God's image and likeness, who is love. At may mission sa buhay ko, ang mission sa buhay ko, magmahal. Magmahal din. At ipahayag itong pag-ibig ng Diyos sa aking kapwa. That's how simple it is, pero how difficult also. Kasi the world will tell us or somehow entice us not to love. No? Maraming mga bagay, pangyayari sa buhay natin araw-araw na sasabihin sa atin, huwag kang magmahal, huwag kang magmahal. Yung kabaliktaran ng pagmamahal. What is the opposite of love? To love? Fear. No. Sinagot din ng ating ng ating catechism. The opposite of love is to use. Manggamit. Sabi natin, man is not is something, but rather is someone. Ang kapwa natin ay hindi gamit. Kapag tinitingnan natin yung kapwa natin bilang kagamitan, ginagamit lang natin, hindi tayo nagmamahal. So the opposite of loving is using, manggamit ng iba, manggamit ng kapwa. Even friendship, malalaman mo kung ikaw ay, kung totoong friendship yan, kung mayroong panggagamit sa bawat isa, that is not true friendship. That is not true loving. Because loving is giving. Loving is sharing. Kapag mayroong element ng pangunguha, pangangamkam, no? Yung return, no? Of investment, no? That is not love at all. That is business. That is investing, no? So, ito ho yung ating pinag-usapan sa halos sa isang oras na kwentuhan, talakayan. Pwede niyo pong balikan yung inyong yukat book at pwede niyo ipagpatuloy ang inyong kwentuhan, pagninilay, no? Talakayan dito sa napakagandang tanong na ito sa ating katisismo ng mga kabataan. So, darako po tayo sa mga greetings. Baka may gustong batiin ang ating mga kasama rito. Si Ate Maris, yung mga kasama mong nagpiprek siguro. Opo, gigreet ko yung mga ate at kuya sa Prex po ngayon, sa kasalukuyan sa ating parokya, St. Joseph Cathedral. Hello po sa inyo, kahit hindi ko sure kung nakikinig sila. Busy sila nakikinig kay Father. At hello rin po sa lahat ng mga kabataan na nakikinig dyan. Hello. Ayan, salamat si Ate Joanne. Binabati ko po yung, unang-una po yung aming parish priest, si Father Ernie, san po si Father Bong, tapos yung mga SDB, si Father Jerry, si Father Clarence, saka si Father Danny. Hello kahit hindi po. sila nakikinig. True. Malay mo nakikinig, batukan ako. Tama. At saka po yung family ko, lalong-lalo po yung mga nanay at tatay ko. Siyempre, hindi ko po kakalimutan yung idols. Sila idols. Hello po. Ako gusto kong batiin yung mga talagang palagi ang nakikinig sa atin, no? Yung mga youth leaders natin, especially sa Diocesan Youth Commission, no, ng ating diocese na nakikinig ngayon. Especially yung kambal natin na talagang regularly na nakikinig si Ate Josie at si Ate Lynn, no? For short, Jocelyn, no? Pag magkasama sila. Ayan. At lahat po, pati sina Vilo, sina Paul na nakikinig, no? Sila Jane, no? Yung mga youth leaders natin, sina Mika. And then dyan sa, I think, sa Quezon and then sa Likab, Santo Domingo, sina Father Men, nakikinig sila dyan, yung youth leader nila dyan sa... Yes, sa Santo Domingo, sinasabi sa akin ni Father Men na lagi silang nakikinig ng ating program. Hello, Father Men. Ayan, binati kita. Ayan. Yan. Baka po natatandaan nyo, ako po yung So, at sa lahat-lahat po ng mga kabataan na nakikinig. At salamat din kay Christopher na nag-share ng tanong niya sa atin. Malaking tulong. Yes, si Denden din also, no, na nag-share ng kanilang insight. At sa lahat-lahat pa po ng patuloy na nakikinig at sumusubaybay sa ating programa. So muli, maraming salamat at tatapusin po natin ang ating programa sa pamagitan ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Diyos na mapagmahal at mapagkalinga, muli na naman kaming nakaraos sa isang oras na kwentuhan at talakayan tungkol sa aming buhay pananampalataya. Patuloy kami nagpapasalamat dahil kami nilikha mo sa iyong wangis.
na nagpapaunawa sa amin ano yung kahulugan ng aming buhay, bakit mo kami nilikha at saan kami patutungo. Aming Ama, hinihiling namin ang biyaya mo, ang grasya mo, na patuloy naming maisakatuparan ang aming pagkatao, ang aming misyon. Bigyan mo kami ng grasya upang patuloy kaming magmahal. Bigyan mo kami ng lakas ng loob, tibay ng loob, upang manindigan sa pag-ibig. Naniniwala kami, Ama, na tanging sa pag-ibig lamang magkakaroon ng kaganapan na aming buhay. Subalit, ang daming mga karanasan, maraming mga sitwasyon, pagkakataon, na tila ba pinanghihinaan kami ng loob at ayaw na naming magmahal. Na tila ba nararanasan namin na kami pagod na, sumusuko na sa buhay. Huwag mo po kaming pababayaan. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na nagpakita at nagpamalas ng tunay na kahulugan ng buhay, ng pagmamahal sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, bigyan mo kami ng pag-asa. Sapagkat hindi na natili sa kamatayan ang iyong anak na si Jesus. Siya'y muling nabuhay. At naniniwala kami, Ama, na sa bawat nagmamahal ay mayroong bagong buhay. Sa bawat nagmamahal, may muling pagkabuhay. Ito ang aming inaasahan, ito ang aming sinasampalatayanan. At nawa, sa pamamagitan ng paglilingkod ng simbahan, sa gabay ng Espiritu, gamitin mo kami upang ang pag-ibig na ito ay aming maipahayag, aming maibahagi, at aming maisabuhay sa bawat araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus na iyong anak, kasama ng Espiritu Santo, at ng aming mahal na ina, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Muli po, maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay sa ating programa. At muli namin kayong inaanyayahan sa susunod na episode ng Yukat on Air sa susunod na Biyernes. Ito pong muli ang inyong Kuya Richard at napakinggan ninyo ang Yukat question number 58 at sa susunod na Biyernes pag-usapan natin ang Yukat question number 59. No? So sana po magkita-kita tayo muli sa susunod na Biyernes. So ito pong muli ang inyong Kuya Richard, ang inyong nakayukat ngayong oras na ito at kasama po natin Si Ate Maris po. Ate Joanne po. at hanggang sa susunod na Biyernes, magkayukatan pong muli tayo.